Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong mga re-react na videos galing sa Facebook na pinasa sa atin. Pasa nga kayo ng pasa ng ganito. Mukhang masaya to eh. May hinahanap ako video eh. Yung nasa loob sila ng, I don't know kung bahay ba yun o kondo na may nahagip na kamay. Nakasama niya yung anak niya. Hindi ko na mahanap yun eh. Alam ko, sinave ko yun eh. Hindi ko lang alam kung saan ko na yung link. Pero ano yun eh, video yun na yung sa parang kondo yata yon na tinitingnan nila. Then may nahagip na kamay. Anyway, dito muna tayo mga kababayan ko. No? So itong video na to ay video daw to na CCTV of EVSU IT building. Ano yung EVSU? School ba yon? Sa bagay, IT eh. Anyway, panoorin natin itong video na to. So, itong video na to ay noong March 28, 2024. Military time ba to? Kung military time to, alas 3 to ng madaling araw. Tama? Tama ba ako? Kasi 15 ang alas 3 ng hapon eh. Sa bagay, mukhang alas 3 to ng madaling dahil walang tao eh. No? So, alas 3 ng madaling araw to siguro. Tama ba ako? Na lang ako ha. So, play natin to video. Uy. Unang-una nakakatakot talaga, kasi feeling mo, ito yung ulo niya, may shoulder siya, no? Tapos ganun yung galaw niya, tapos babalik. Ako for me mga kababayan ko, skeptic po kasi ako eh. Kung paniniwalaan yung totoong multo to, bahala kayo. Pwede naman. Kasi parang movement nga naman ng spiritual orb yun. Diba kung nakakapanood kayo ng videos ng mga orb, pwede naman, no? Pero for me kasi, hindi ito multo. Feeling ko, unless mapoprove nyo na mali ako, feeling ko, dito sa may bandang ilalim, bandang baba, may bintana pa yan eh. Feeling ko lang may bintana lang yan. Then, may nakapasok na ilaw, diba? Pwede ito theory ko. Nag-speculate lang naman na pwede, baka ilaw ng gwardiya. Pwede. Kasi alam mo kung bakit kung ilaw yan, men. Kasi ito, parang marami siyang circle eh. Nangyayari yan sa pag may nakatutok yung camera, kasi parang layers of lens to eh. Nafi-filter nung lens yung layer Actually, 3 layer nga nakikita ko eh. Ito, tsaka yun sa baba. Nangyayari yan. Lalo na pag nagvi-video ka, minsan sa araw nangyayari yan eh. Yung parang may mga bilog-bilog ka nakikita. 'Di ba? Sa video game nga, ini-imitate yan eh. Yung na yun eh. However, ito ay alas 3 ng madaling araw. No? Tsaka yung di sana, kung halimbawa umilaw ng ganyan, Basta something is telling me hindi paranormal to eh. Kasi kung paranormal man lang yan, may ma-move man lang sanang silya dyan, maniniwala na ako talaga na paranormal yan. May nag-move na silya man lang dyan. Pero subject for inspection pa rin yon, na hindi porkit nag-move ay paranormal na. Pero sa akin kasi, subjective hindi ko naman mako-confirm kung ito ay hindi paranormal o hindi. Pero subjective point of view ko, in my opinion, hindi ito paranormal.
Unang-una, wala namang ano eh. I mean, nangyari pa ba yun? After nito? Feeling ko light sa labas yun. Diba? Edited ba siya? Feeling ko hindi naman. Hindi naman siya edited siguro. Feeling ko light sa labas yon na or either nanggaling dito na parang may nag-flashlight from labas. Kasi night vision to eh. Hindi naman natin makikita yung pagpasok ng light eh. Pero parang siguro natamaan yung CCTV. Parang nagse-search siya ng light eh. Nasa 60% ako baka security guard yan na may sinisilip. Feeling ko lang. Ayan oh. Then after nun, feeling ko lang yun lang ang ano ko. Pero gusto kong i-comment nyo ano yung tingin nyo kung ano yung gumalaw na yun. Pero feeling ko hindi siya paranormal. Next video. Ito naman, sa Lori, pangalan pala yun, sorry. Tingnan nga natin yung video na to, men. So, ito ay na-upload noong March 13. Tingnan natin Anong oras yan? Tinignan ko anong oras. Tingnan natin. Bagal naman Anyway, panoorin na nga natin to. Mag-alas 2 daw na madaling araw. Play natin. Insekto, men. Yun na ba yun? Ay, hindi. Ito pala sa gilid. Akala ko yung Tinan mo yung pattern na itawa. Wait lang Yung unang nakita, insect yun for me. Kasi tinan mo yung pattern Ito. Yung galaw niya tumitigil-tigil siya eh. Then dito sa left side, parang ganun din. Tumitigil-tigil siya. For me, insect yun. Ganyan ang pag naglalakad yung insect, di ba? Tumitigil-tigil. Dito sa lower left side. Right side pala, sorry. Right side, lower right. Dito banda, Tingnan nyo dito. Kasi tumitigil-tigil siya eh. Ayan Naglalakad siya, tumitigil-tigil. Insect yan na sobrang lapit sa camera. Feeling ko lang. Feeling ko Insekto yun. Ano sa tingin nyo mga kababayan ko? Paki-comment sa baba. Next video. Ito ay in-upload ng Brigada 95.7 sa Coronadal. Let's see, ano ba to? Ang sabi dito ay multo sa KNSHS. Di ba pinuntahan nila Kuya Red? Panoorin nga natin. Ito ang naramdaman ng isang lalaki na nakakuha sa viral video sa isa umanong babae na umiiyak sa silid-aralan sa Senior High School campus ng Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS. Sa panayam ng 95.7 Brigada News from Coronadal kay John Ray Panes, empleyado ng Didasi Event Solution na mismong kumuha ng nasabing video. Nasa KNCHS umano mga ito natulog dahil sa ginanap na intramurals na nasabing paaralan. Inihayag ni Panes na umihi ito sa isang comfort room na katabi ng room 115 sa Senior High School building kung saan nakarinig ito ng malakas na iyak ng isang babae. Dahil dito, kanya umanong kinuha ang kanyang cellphone upang makapag-video. Papunta sa nasabing silid-aralan ngunit humina naman ang iyak at biglang nawala. Dali-dali naman itong pumunta sa kanyang mga kasamahan upang gisingin sa nasabing pangyayari. Dahil umano sa takot, di na natulog ang mga ito at naghintay na lamang ng umaga upang may mangilang-ilang mga tao na sa nasabing paaralan. Paglinaw ni Panes, hindi nito gawa-gawa ang nasabing video para... Sino ba naman ang umamin na gawa-gawa yung video?
Puro daldal yung ano, hindi nila i-play yung lamang video. sa content dahil hindi naman umano ito vlogger. Sa kabila nito pinabulaan Kahit na, kaya nga nag-post ka sa ano sa social media, 'di ba? Para mapanood ng maraming tao. Huwag niyo nang ikatwiran yung hindi vlogger. na naman ni KNCHS School Principal Valentin Dignadice na may multo o anumang espiritu sa nasabing silid-aralan sa kabila ng tagal nito naging guro at principal sa nasabing paaralan. Ngunit para umano sa katahimikan ng lahat, pabasbasan muli nito ang Room 115 upang sa ganon mapawi ang takot ng ilang mga netizen at mga magulang na pag-alaman na sa kabila. Yun na ba yun? Bakit hindi na may pinlay yung video? Nakakabwisit. Yun na yun mismo. Ang daldal ng reporter eh. Anyway, skip nga. Pero feeling ko hindi siya multo. Parang set up. Feeling ko lang. 'Di ba? Di naman natin napanood kasi makikita mo yung sa video. Kung halimbawa nagvi-video ka, biglang may umiyak. Ibang-iba yung napa-video ka kasi may umiiyak. Doon natin malalaman kung fake yun. Kaya lang, tingnan nga natin kung ano yun, kung may full video nun. KNCH, ano? KNCHS. Multo. Tingnan natin. Tingnan natin tong ano. Silid-aralan. Kaagahon, dara sa... Hindi, wala na yung video eh. Nasaan na yung video? Puro mga report na lang eh. Nasaan na ba yung main video nun? Wala naman na makakita main video eh. Wala, hindi rin makita. Itong multo na hagip sa camera daw. Yo, anong oras na? Tapusin na yan! Karen Basilio, Crazy Mix! Alright. Puyatan na to, puyatan. Abangan nyo yung mga lalabas namin. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa mga nanonood ng Crazy Family TV. Saglit. Dali, ha? Dali, parang may tao eh. Wait lang, ha? Gutom ka to? Hindi. Halata namang to. For me ha. Pero malay mo, on the spot niya nahagip. Kasi parang dito sa may bandang kanan, si Romy Diaz to, di ba? Yung yung gumaganon. Panorin nga natin. Yo, anong oras na? Tapusin na yan! Karen Basilio, Crazy Mix! Alright. Puyatan na to, puyatan. Abangan nyo yung mga lalabas namin. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa mga Ay, oo nga, no, sa may bandang kanan. Pero ang nahalata ko dito, ha. Yung movement ng camera niya, parang sinadya niya para makapture yun, eh. Tinan mo, ha. Puyatan na to, puyatan. Abangan nyo yung mga lalabas namin. Tama, ha. Shoutout nga pala sa mga minumove niya yung camera niya, eh. Di ba? Saglit. Minumove niya yung camera niya, eh. For me, ligwak tong video na to, men. Hindi, kayo. Slow motion ba to? Playback speed. Tinama sa may bandang kanan. Yo, anong oras na? Tapusin na yan! Karen Basilio, Crazy Mix! Alright. Puyatan na to, puyatan. Abangan nyo yung mga lalabas namin. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa mga... Ayun, oh. Halata namang sinadya ni Romy Diaz na eh. Ano ba katapusan na itong video na to? Saglit. Dali, ha? Dali, parang may tao eh. Wait lang, ha? Gutom ka to? Hindi.
Hindi mo napansin yung tao. Saan? Kanina. Dito. Hindi, nakaganito lang ako kanina. Di ba ginaganito ko to? Wala, ano to, scripted to. Tsaka, bakit mo pinapansin na meron tao doon? Sa camera mo na nakita. Di ba? Takinan yan. Ayoko. Tignan mo. Panoodin mo rin. Nga, patingin. Tignan mo ha. Hindi, dito. Hindi. Tignan mo. Wala yun, wala. Set up yun. Pangit yung pagkakakwento ni Romy Diaz eh. Anyway, mga kababayan ko, ang daming nagpapasa ng ng video tungkol dun sa mga magandang gabi bayan, 'di ba? Kinabukasan po bukas sige nga, pasa nga kayo na pwede natin reactan na episode ng mga lumang magandang gabi bayan. Sarap balikan nun yung mga batang 90s dyan. Anyway, for now, meron tayong re-reakan. Ito ay galing GMA, no? Yung sa kaluluwa na kuhanan umano ng litrato sa Marilaki Highway. Itong Marilaki na to, madalas ito na na tawag dito, puntahan ng mga nagmomotor. Hindi pa ako nakapunta dyan eh. Try ko nga minsan na pumunta. Mag-ghost hunting ng Marilaki. Pwede kaya. Di ba? O i-share ko sa inyo yung rig ko. Di ba? Ganda ng kahapon ko lang inassemble to eh. Ito kasi mga kababayan ko. Ito pangharap ko to. Then itong isa pangmukha ko, tong isa yung may ilaw. Tapos ito pangharap ko, di ba? Dalawa yung bumubuo ako na rig eh. Bala ko pang isa pang bumili para dito sa chest ko. I know, pang tanim, 'di ba? Ipon uli ako ng isa. Ito ilalagay ko sa harap ko. Yan. Tapos itong video naman na may ilaw sa mukha ko habang naglalakad. Then yan, tapos pagka nagkaroon ng budget, bibili pa ako ng isa uli. Itatanim ko naman to. Para nakikita nyo ako naglalakad habang nag-explore. Diba? Pare-parehas na DJI Action 4 lahat. Para naman maganda yung quality. Hinihintay ko lang si Sir I.M. Reverie na magkaroon kami ng go signal. Anyway, mga kababayan ko, pakipanood na natin to. Itong dapat alam mo, kay Kuya Kim to, di ba? Na segment. Nakapag-ride ka na ba sa Marilaki? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Doon sa Marilaki, yan kasi yung twisties, no? Sa Tanayan. No? Marikina, Laguna, Quezon. Tanay, Quezon, Marilaki. Yan ay napakadelikado at maraming na-aksidente dyan, maraming na namatay dyan. Dahil na-aksidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan yung makuhanan ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Yung pala yung term ng mapitikan, makuhana ng Susan, ang daming masasayang kwento at nakakatakot na kwento sa lugar na yan. Nababalot din yan ng kababalaghan. Ang masayang ride, pwede raw mag-iba sa ihip ng hangin. Yan ang kwentong kakaba-kaba. Kung mahilig magmotor o bisikleta, dinarayo ng ilan ang Marilaki Highway. Sa higit 100 kilometrong highway na ito, padadaanan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Perfect to sa mga naghahanap ng long ride at magandang view ngayong tag-init. Ang ilang humaharurot na rider may instant picture pa na pwedeng i-flex online. May bayad doon sa mga ganyan. Pero paano kung mga nagbe-banking? Ako na ng kamera ng espiritu. Ano yun? Gear up, motor check, at camera ready palagi ang rider na si Sky. Tila kabisado na rin niya ang mga kurbada ng Marilaki Highways dalas ng pagmumotor niya rito. Every week po, umakit po talaga kami dito sa Marilaki para mag-drive. Usually, nag-take talaga ako ng mga video-video habang nagda-drive, kung saan kami pupunta. Kaya pati night ride, sinubukan na rin niya.
Pero nang mapadaan sa Devil's Corner, tila nag-iba daw ang ihip ng hangin. Talaga naman sila may Bibili akong bagong motor. Iba-vlog ko yun. Pupunta ako sa dealer mamaya eh. Kasi yung ginagamit kong PCX ngayon, medyo kinakabahan ako eh. Hindi ko pa naman gagamitin yun, standby lang yun, just in case na bumigay na yung isang motor ko, meron akong isang gagamitin. Click lang, Honda Click lang. may nakikakaroon sa akin. Hindi ko ako sure kung ano talaga yung naman. Pero, nilabutan ko ako nakakakaroon. Ah! Pamilyar daw ang karamihan ng mga dumaraan dito sa Devil's Corner. Kaya siya tinawag na Devil's Corner kasi sa sobrang lalim nung kurbada niya. Ay, Dahil sus, na din sa mga Ginoo. aksidente na Ba't kasi nangyayari. pipilitin Hindi mag-banking? rin naman talaga may iwasan na magkaroon ng mga haka-haka na merong mga elemento. Kasi sa sobrang daming namamatay din talaga dito. Kaya pagsapit ng dilim, ang mga may ingay na sasakyan sa umaga, nagiging mangilan-ngilan na lang para malinawan ang mga kwentong kababalaghan. Sinamang paranormal researcher na si Si Sir Ed. Ed Kaluwag sa isang night ride sa Marilaki. Si Sir Ed. Kaya pala nagmarilaki to eh. Bit-bit ang kanyang EMF o electromagnetic field reader. Mababasa rin ito ang magnetic energy na nagmumula sa mga spiritu. Masakit yung katawan ko. Although wala tayong readings ngayon, pero physically yung pakiramdam ko. Ito ha, with all due respect kay Sir Ed Calog, it could be cold reading eh. Kasi nga alam naman natin na yan ay marami na aksidente diyan. So understandable na sasabihin din ni Sir Ed na merong may nararamdaman siya. Pero again, hindi ko sinasabing fake. Pwede kasing gawin din ng mga fake na na may third eye eh. Yung may maramdaman. Kasi nga alam na marami na didisgrasya diyan. Kahit si G. Costura pwedeng gawin yan. Ang bigat, saka ang sakit ng mga ganitong part ko. So most likely, nakakalamang na dito sa part na to, dito sa area na to, yan. Malamang meron ng namatay dito na ito yung alam naman na yan eh. Parang Tsaka yung lugar dito na sa yan, part di ba? na to. Parang marami na didisgrasya talaga Pinuntahan din ni dyan. Ed ang tinatawag na Devil's Corner. Dito yung mas mabigat yung pakiramdam. Mukhang dito sa spot na to, mukhang may nakikita yung mga tao dito. Gumamit Ito ha, to. Yung may nakikita yung mga tao daw. Sir Ed, if ever na napapanood mo ko, kinwento ba sa'yo yung video na yung video na may nakuhanan dyan? Baka mamaya kasi naikwento kay Sir Ed. Ito, nagiging fair lang ako ha. Friend ko si Sir Ed, oo, friend ko. Baka mamaya kasi, para sa kalinawan lang, may naikwento ba sa kanyang video na nakunan doon? Kaya, baka pwede kasing yun ang maging dahilan kung ba't naturo ni Sir Ed dyan. Kita yung mga tao dito. Gumamit ng dowsing rod si Ed para malaman ang pinagmumula ng nararamdaman daw niya enerhiya ng spiritu. Paano merong concentration ng energies dito, no? Possibly, dito yung spot kung saan sila may nakikita or may nararamdaman. So, maaring during the curve, maaring dito yung spot na parang merong nakatayo. Sinuri din Ed ang umano'y video na nakuna ni Sky. Walang responsive entities dun sa paligid eh. So, merely apparition lang. Kasi kung entities, Dapat i-replicate nila yon. I-replicate nila. Hindi, wait. Ano ba tong Ano ba tong Kasi malabo talaga pagka ganyan eh. Tapos low light pa.
Ako for me ha, feeling ko parang halaman. Ano ba tong nasa kanan na to? Feeling ko parang halaman siya, min eh. Parang halaman, tingin ko. So merely apparition lang. Kasi kung entities, dapat merong physical manifestation. Pwede, yung sinabi ni, yung sinasabing apparition, feeling ko, si Sir Ed, parang nagiging nice lang na basagin ko ano yung nakunan. Pero sa akin, feeling ko halaman to, min eh. Parang dahon-dahon to eh. Kasi sinasabi ka ni Sir Ed, if may, dapat may movement. Ito parang, sorry. Nawala yung video ko. Ito kasi parang, for me, halaman to eh. Mga dahon-dahon to eh. Hindi kayo, ano sa tingin nyo? Kasi, dinuplicate sa umaga min eh, oh. Ito yung kuha sa umaga. 'Di ba? Parang part siya ng mga dahon-dahon din dun. Oh, ito yung sa umaga, ito yung nakunan nung sa gabi. 'Di ba? Hindi kaya paki-comment sa baba, no? Ano yung tingin nyo diyan, mga kababayan ko? Dito sa na to. Lang, kasi kung entities, dapat merong physical manifestation. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Sir Ed. Parang nagiging nice na lang siya na hindi sabihin na hindi totoo yun akong Umani rin ng iba't ibang komento ang video ni Sky nang i-post niya ito online. May kinilabutan, pero may ilan namang naghinala na posibleng may nananadya daw na mananakot dun. Wala po tayong recorded po na... Kaya advice ko, halimbawa pag may nakuna na ganyan, since pinuntahan nyo naman ng gabi, i-replicate nyo. I-replicate yung kunan uli ng gabi dyan. Ito, meron pang isa, tama naman to. Dahil may mga namamara at magtatanong kung saan papunta, kunyari naliligaw, pero holdupper pala. Taga-taas ako, Manukan, at isa rin kami sa nabiktima ng mga walang hiya na yun. RS sa inyong lahat. Anong RS? Tanong modus. Oo, mag-iingat kayo ha. Pwede rin ganun. Ganong kwento po within Marilaki. Tanong po nila, wala po pa rin po tayong as of now na official record doon po sa mga sinasabing nananakot po along Marilaki Highway po. Maging ang barangay na nakakasakop sa nasabing daan, wala ding tala ng anumang pananakot sa lugar. Wala pong report sa amin na may nagpapanggap. Ano man yung multo na yan. Hindi, yung dahon. Magkaibang topic yung yung magpapara, yung magmomodus. Yun kasi pumapara. Ito, dahon yun, min eh. 'Di ba? Sinasabi. Sa barangay namin, wala pong report na... Medyo inano nga ni Sir Ed medyo parang dinisregard niya eh. Mga ganyan na ginagawa mo, Diyos. Dito, ang nakikreate dito is takot, no? So yung takot na yon, enough na yon para makabuo ka ng isang image sa isip mo. Every time na kung ikaw ay dadaan, imposible na hindi mo siya maiisip. Di ba? Subtle yung sabi sa inyo matalino to si Sir Ed subtle yung sinasabi niya. Pero ito, medyo naging fair naman ako bandang una, yung may sinasabi si Sir Ed na yung masakit ang katawan. Pwede kasi na cold reading. Pwede ha. Pwede niya naman na cold reading. Pero dito, lumitaw yung pagiging matalino. Halata ba akong bias? hindi dahil kaibigan ko si Sir Ed ha. Dito lumilitaw kasi yung naisabi ni Sir Ed na in a nice way na hindi multo yung nakunan. Diba? Kinda apparition pero dapat merong form na makikita ka talaga na ganun. Hindi yung... So by then, hindi gumagalaw. Magpo-project sa mind mo yon. Sa kabila ng iba't ibang kwento sa isang... Totoo yun, yung pag iniisip mo talaga. Iniisip mo. Yung nasa Clark nga ako yung iniisip ko talaga, kasi may narinig na ako mga kwento na may nagpapakita talaga. Yung mga shadow sa pader, iisipin ko talaga totoong yun. Totoong multo yun. Yung mga nakikita kong parang bakas sa pader. Napapagkamalan ko talaga na na multo yun.
Until such time na meron ako nakita doon sa bintana. Doon sa bintana naman, nakita nyo naman na meron talaga doon, pero hindi lang talaga na-capture sa camera kung ano yon. Pero sa mata ko, malinaw. Diba? Ang lugar, mas mahalaga pa rin ang pag-iingat. Tandaan, ang takot na lagi nakatanim sa isipan, pwedeng maging sanhi ng kapahamakan. Yun, yun mga kababayan, napansin ko, hindi siya multo talaga. Ano siya, parang dahon. Dahon lang eh. Hindi, kaya bigyan nyo ako ng interpretasyon na kung meron kayong babaliin sa mga sinabi ko, paki-comment sa baba. Babasahin ko po yun. At if ever man worthy yung sinabi nyo na regarding dito sa pag-uusapan ulit natin. So yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.